Gusto mo bang magbago? Kasi yun yung naging theme ng ating Totoo Ba series. Kumbaga, gusto mo magbago, pero yung pinapakita mong pagbabago o yung kabutihan sa ibang tao, yung pagmamahal, is totoo ba talaga? And tinakil natin lahat yon kung totoo ba yung love na nararanasan mo, yung joy, lahat ng mga pinapakita mo sa tao. And then also, kaya tayo madalas pumupunta sa church kasi gusto natin malaman, Lord, gusto ko magbago. Lord, paano ba ako magbabago? Lord, parang ang tagal ko na dito, pero parang tahimik pa rin ako, di ba? Or malungkot pa rin ako. So, somehow, pumupunta tayo dito sa church, madalas, ang ating reason is, gusto ko kasi magbago, gusto kong bumait, gusto kong maging matinong tao, gusto kong maging matuwid. Kaya, yun yung madalas na misconception ng tao kung bakit kailangan pumunta ng church. Pupunta lang ng church kasi gusto mo yung magbago. Pero in reality, kaya tayo pumunta sa church dahil lahat tayo makasalanan tao. Even though may nagbabago sa atin, lagi pa rin natin hinahanap si Lord in this very moment. Na malamig, umuulan, di ba? So, gusto mo magbago. So, some of us will say, opo, gusto ko na magbago. Pero totoo ba talaga, di ba? Opo, gusto ko magbago. Nung nakagawa ka ng kasalanan, inuulit-ulit mo. Nung nagkamali ka, inulit mo ulit. Kapag may taong nagkamali or may taong nakakahiyang nangyari sa isang tao, tinatawanan mo. So, talaga bang gusto mong magbago? No? So, and kapag gusto mo magbago, may ginagawa ka sa buhay mo, tapos sabihin mo, may nangyayari na, nagbabago na ako, Lord. In every day of my lives na nagpe-pray ako, nagbabasa ako. So, tingin mo may nangyayari na. Pero in reality, in the back of your mind, naawa ka sa sarili mo. Kasi nagpapanggap ka lang pala. Papanggap ka mabait sa ibang tao. Nagpapanggap ka na mahal mo yung tao. Nagpapanggap ka na okay ka sa ibang tao, pero on the back of your head, sinisiraan mo na sila. Grabe, no? Grabe yung pakiramdam, no? Okay. So, ito yung ngayon, yung ating series break. So, ito yung last series natin, no? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Sino nandito nung last week? Yun. Kayong tatlo. Ikaw. 4. Ikaw. Wala. Okay, sige. So, na-topic ni Kuya Dave yung self-control. Pero ano bang ibig sabihin ng fruit of the Spirit? Yun ba yung mga listahan na dapat mong gawin? Kaso ang problema, ang unang-una pala nakalagay is the fruit of the Spirit, hindi fruit ni Christian. Or fruit ni Maverick. The problem is, fruit ng Spirit yon at hindi tayo yon. Hindi ikaw yon. Hindi ka loving, wala kang joy, wala kang patience, magagaliting ka, wala kang self-control. Akala natin, itong series natin na to, parang steps kung paano maging mapagmahal hanggang sa magkaroon ng self-control. Pero in reality, yung sinasabi sa verse na yon is, si Holy Spirit yon. Yung si Lord yon, hindi ikaw. Hindi tayo. No? And some of us mag-iisip ka dahil gusto mo magbago, gusto mo maging okay ka. Some of us nagtatanong, paano maging confident? Paano mag-speak up sa mga taong mali? Paano makipag-communicate sa mga taong nami-misunderstand ka? Or paano makipag-communicate sa mga taong nagagalit? Di ba? Another question is, paano magkaroon ng motivation? Some of us here, parang tamad na tamad ka. Umulan lang, umambon. Ako, umambon, hindi na ako pupunta ng Youth Live. Or, sumakit lang yung tiyan mo, ayaw mo na agad pumasok. Even though lang yon, nagutom ka lang pala. No? And another one is, paano maging disiplinado? Sa panahon natin ngayon, maraming hindi disiplinado, ang titigas ng muka. And
hirap na hirap din tayo pati sa sarili natin. Hindi natin makontrol yung oras natin, yung stress natin. Hindi tayo makapag-focus. Mas madali tayong masway ng nararamdaman natin. And wala tayong emotional intelligence. In English lang, pero sa Tagalog niyan, tanga tayo. Kasi puso, yung sinusunod natin, hindi kung ano yung tama. No? So, yan yung tatlong sasagutin natin. Paano maging confident, paano magkaroon ng motivation, paano maging disiplinado. No? So, paano magbago? Yan yung ating topic. So, before we start, let's stand up and read the Word of God. Okay. So, let's read Romans 12:1-2. 1-2. 1, 2, 3, go. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito, sa maulang hapon, Panginoon, sa biyaya na ulan, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lord, continue to shape in our hearts, Panginoon, renew our minds, Panginoon, as we hear your word, Panginoon. Give us this Rema word, Panginoon, na magbabago ng aming puso, ng aming galaw, Panginoon, ng aming pakikitungo sa ibang tao, Panginoon, on how we, kung paano namin isabuhay, Panginoon, yung nais mo para sa amin. Kung ano ba yung what is good and acceptable and perfect, Panginoon, na buhay para sa mga nasa paligid namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, ikaw na po ang siyang maggabay sa amin. Gabayan mo kami ng iyong banal na spirito at lukuban mo kami ng iyong pagmamahal na nagmumula kay Jesus. Lahat ng ito ay sa namin tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ano lang to? Kumbaga, ito lang yung aking pronta sa ating pag-uusapan. Sabi dito, di ba? I appeal to you therefore, brothers and sisters. No? By the mercies of God, dahil sa kaawaan ng Diyos sa ating lahat, dahil lahat tayo palyado, nadapa, to present your bodies as a living sacrifice. Dahil sa kaawaan ng Diyos, ibigay natin yung katawan natin bilang a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ang ibig sabihin nito, dahil nalinis na tayo, napagbanal na tayo, sinalba na tayo ni Jesus, dapat handa na tayong ibigay ang ating buhay para sa Panginoon. Pero ano bang ibig sabihin nun? Ano bang ibig sabihin ng spiritual worship? Kasi akala natin, yung ibig sabihin nito, na physical kang magsisilbi dito, physical kang pupunta ng church, mag-announcement, magigitara, kakanta. Physical worship yon. Pero ano ba ibig sabihin ng spiritual worship? And then sabi niya dito, do not be conformed to this world. Huwag kang makigaya, huwag kang sumabay sa uso. But be transformed. Hindi ito yung parang si Babombi ka. hindi yon. By the renewal of your mind. Hindi yung kilos mo yung binabago dito, kundi kung ano yung nasa isip mo. Kung ano yung tinanim ng mundo sa'yo ngayon dito, sa isipan mo. That by testing you may discern what is the will of God and what is good and acceptable and perfect. So kaya ang topic natin for this afternoon is be transformed. Minsan gusto nating magbago, pero ayaw nating gawin. Gusto mo lang. Pero ayaw mong subukan. Diba? So, syempre, bago natin talakayin kung paano yon, bakit mo ba kailangan magbago? Bakit mo kailangan mag-improve? Bakit kailangan mong mas galingan pa? Gawin yung best mo to improve yourself o magbago ka. Iba sa tingin ng tao sa iyo ngayon. Gusto mo maging mas better ka sa mga susunod mong edad. No? Sa una sa lahat, sa akin lang to, bakit kailangan ko magbago? It is because of shame. Nahihiya kasi ako. Parang di nakakahiya sa ibang tao, di nila ako sarin at pagtawanan. Hindi nila ako pagtawanan na tanga ako, na bobo ako, na hindi ako magaling, lagi akong late. Hindi ako ikumpara sa mga kapitbahay ng nanay ko.
Hindi ako ikumpara doon sa pinsan ko na nagtatap. Ako, with honors lang, di ba? O top lang. Kahiyan. Ayaw nating mapahiya sa ibang tao. Bakit ayaw din nating mapahiya? Kasi ayaw nating ma-out of place. Siyempre, kung pinapahiya ka na ng mga tao kasi nakakatawa ka dahil ang dami mong palya sa buhay, na-out of place tayo para di nila ako layuan at di ako maging mag-isa. Ayaw natin yung mga tao sa paligid natin lumalayo sa atin. Ayaw natin na hindi tayo yung favorite ng nanay at tatay natin. Ayaw natin na sila lang may ice cream, ako wala. Gusto natin laging may kasama. Laging merong ka-fellowship. Kasi alam natin na malungkot na mag-isa. Even though some of us here, gusto natin mapag-isa, pero yung moment na meron taong nagkikare sa'yo, iba yun. No? And another one, bakit kailangan ko magbago? Kasi nakakalungkot. Ayoko malungkot, gusto kong maging masaya tulad nila. Kaya kung ano man ang ginagawa nila, sige, sabayan ko. Doon nagmumula kung bakit ang mga kabataan ngayon, sabay-sabay na sumusunod sa uso at mas napabilis pa dahil sa social media. Even though taga-probinsya ka na, nasasabay na doon sa kung ano yung kultura ng mga taga-syudad. No? Kasi sumusunod sa daloy ng mundo. And dalawa lang yan. Bakit mo gusto magbago? Kasi it's either makisama ka para good influence ka or GI, noong time namin, yun yung tawag dyan. Or makisama ka para lang makasabay sa daloy ng mundo. Another one is, bakit di ako nagbabago? Gusto natin magbago, pero hindi ko magawa. No? Kasi, punta tayo sa Biblika, lahat tayo palyado. Lahat tayo nagtatry na hindi maging palyado or bagsak or makasalanan. Lahat sinusunod natin hanggat maaari. Pero minsan, dahil lagi ka na nadatapa, nagiging okay na sa atin, nagiging manhid na tayo. And sabi sa Bible, Romans 3:10, 12, as it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. Siguro may iba sa inyo, agree. Oo, palyado ako. Kaya huwag nyo na ako kasahan. Or merong iba sa inyo, magsasabi na, ay, hindi ako yan. Pero guess what? Si Lord ang nagsabi niyan. Na lahat tayo palyado at hindi tayo nakaabot sa standard na binigay niya. Standard nga na magulang mo, di mo maabot eh. Ng mga friends mo. Kaya ka nagpapanggap para maabot yon. Pero in reality, hindi naman talaga tayo yon. No? And dalawa lang din yan. Nakikisama ka, pero unti-unti ka na nakikisama. Or nakisama ka na dahil di mo na maiwasan dahil sa saya at sarap. No? So, kahit ilang beses mo pang sabihin na gusto mong magbago, etc., di natin magawa. Ang ginagawa lang natin, for example, yung mga tumanda. Yung mga bata, lumaki ang makukulit. Pero nung lumaki na, nagiging tahimik. Pero in reality, kinalakihan lang nila yon, yung pagiging bata nila. And some of us, ayaw na nating isipin na bata tayo, na mature tayo. Nagpapanggap tayo mature para masabi sa ibang tao na mas okay ka kaysa sa iba. No? And ang tendency natin, namimili na tayo sa dalawa. Is either gusto mo maging matuwid or gusto mo na lang maging masaya. So, for example, good boy ka. Gusto mo maging matuwid sa harapan ng nanay mo, sa magulang mo. And some of us gustong graduate ng college para ipamukha sa magulang mo na magaling ako, huwag mo kong ikukumpara sa mga pinsan ko or sa mga kapitbahay natin.
Or dun sa isa, wala na akong pakialam sa magulang ko, ay di na ako mag-aaral. Gagawin ko na lang lahat ng masasaya. Yun lang yung tendency natin. Pero, alam natin sa sarili natin na itong dalawa na to, hinahanap-hanap ng puso natin yan. Gusto natin maging matuwid at maging masaya. Pero wala tayong choice kundi piliin lang yung isa. Nagiging matuwid tayo, nagpapakahirap tayo, hindi na tayo nagiging masaya. Kapag nandun naman tayo sa isa, nagiging masaya ka pero nagagawa mo lahat ng mali. Dahil sa sitwasyon natin na lahat tayo palyado, hindi natin mapagsabay itong dalawang to. And in the end, hindi tayo nagbabago. No? Kasi gusto natin ng satisfaction, kaya gusto natin magbago o mag-improve. Pumili ka man dyan sa dalawang yan, gusto lang natin ng satisfaction. Gusto natin ng satisfaction na, for example, naging matuwid ka, gusto mo ng papuri ng ibang tao. Or doon sa isa, gusto mo makaranas ng masarap, baliwala na yung papuri ng tao. And yung dalawang yan, ang goal lang nila is bigyan ka ng satisfaction. And ang mahirap doon, temporary lang yun. Kasi sa mundong ito, walang nag-i-stay forever. Huwag kayo maniwala sa merong forever sa may nabubuhay dyan na forever, no? Dahil wala dito yan sa mundo. Next. So, without God, ang estado natin in our lives, talagang mamimili tayo. Maging matuwid para may pamukha sa ibang tao, or maging masaya kahit na mali na or nakakasakit ka hanggang sa napariwara ka. So, dalawa lang yung nagiging choice natin. Hindi natin mapagsabayan. So, itong pagbabago base sa nais ng Diyos, ito yung gusto natin. Lord, gusto kong maging matuwid at masaya at the same time. Pero may nire-require sa atin si Lord. And I will tell you kung ano yon. Una sa lahat, we must deny ourselves. Nandito na tayo babalik. No? Kasi wala nang ibang message. We must deny ourselves, or in short, we need to repent. Kailangan natin talikuran kung anong kasalanan or karumihan na meron sa puso't isipan natin. Ito ang nais ng Diyos, na tumalikod ka sa kung ano yung hinahabol mo ngayon. No? Kaya ang gusto niya, i-unfollow mo si Heart. Lahat kasi tayo nakasubscribe eh. Kung ano yung gusto ni Heart, gagawin mo. So, ang gusto ni Lord, i-unfollow mo yung heart mo. Yan yung ibig sabihin kapag we must deny ourselves. Kailangan mong talikuran yung mga hinahabol mo. O yung sa tingin mo na nagsasabi sa'yo na kapag ginawa ko to, nararamdaman kong buhay ako. Kaya maraming tukso sa mundo. Kasi pinaparamdam nun sa'yo na buhay ka at masaya ang buhay. Pero pinapamukha rin nun na, sige, magpakasaya ka lang dyan at huwag mong isipin na balang araw mamatay ka. Yun yung binibigay na kasinungalingan ng mundo. Bakit tayo nagbibisyo? Bakit tayo ginagawa natin yung mga bagay na mali? Kasi pinapamukha sa atin ng mundo na kapag ginawa natin yon, magiging masaya ang buhay natin at mararamdaman natin buhay tayo. Which is kasinungalingan. Kasi guys lang yon ng kaaway para makalimutan mo na balang araw mamamatay ka. No? And dahil sa puso natin, hinahabol natin yung wala tayo. Yung magbibigay ng kasiyahan or satisfaction. Mula pagkabata natin, laging tayong merong hinahabol. Lagi tayong merong pinaghihirapan. No? And sa paghahabol natin, binibigyan natin ng oras, kayamanan at pagod, yung mga bagay na yon. Okay lang maubos yung oras ko kaka-computer. Okay lang maubos yung pera ko kakabili ng mga skin, milk tea. Kung ano man yung pinagkagastusan mo. Okay lang mapagod or mapuyat, basta makuha ko yung gusto ko. Mataas na grade.
Ano pa? Makasama lang siya. Makachat lang siya kahit alas 3 na ng umaga. And ang balita ko sa inyo, it is a form of worship. Worship, akala nyo sa kantahan lang yan, tapos ayaw nyo pang atenan. No? Ang worship is something na pinag-aalayan natin ng oras, kayamanan, at pagod. Or talento. Ngayon, isipin nyo, ano yung pinagpapaguran mo? Ano yung binibigyan mo ng maraming oras? Ano yung binibigyan mo ng nilalaanan mo ng pera? Sinasamba mo yon. And hindi nakakatuwa yun. And it is a false worship. Kaya some of us, ayaw natin umaten ng praise and worship. Ayaw natin kumanta sa Panginoon. Ayaw natin umaten ng maaga kasi nawawala na yung worship doon sa araw-araw natin buhay. Nawawala na yung gratefulness natin sa Panginoon na, Lord, maraming salamat, niligtas mo ako. Nawawala na yun sa isip natin kaya ayaw na natin umaten ng maaga, ayaw natin kumanta, ayaw natin makinig. Kasi hindi na tayo nag-worship. Piniplis na lang natin yung mga taong nasa paligid natin. Kaya, the heart is deceitful, Jeremiah 17:9. Scammer yung puso mo. Boss, ikaw na naman, boss. Ikaw na naman laging nasusunod, boss. No? So, first point, para magbago ka, you must deny yourselves. Next. May example ako sa inyo. Di ba kapag nauhaw ka, kapag uminom ka ng tubig, nasa-satisfy ka, di ba? And mas nakaka-satisfy kapag malamig. May one time, may humingi sa akin ng tubig doon sa bahay. Sanay kami uminom ng maligam-gam, walang malamig, wala kaming rep. Tapos, humingi siya. Pag inom niya, di ba sabi niya, pahinging tubig. Pag inom niya, dinura niya. Sabi ko, ba't dito malamig? Ay, wala kaming rep eh. Sensya na, may rep pala kayo. Di ba? Pero, kidding aside, yung pag-inom ng tubig, nakaka-satisfy. No? Pero sabi ni Jesus, everyone who drinks of this water will be thirsty again. Nung uminom ka, nauhaw ka ulit, di ba? And anong tendency nun? Lagi tayong naghahanap na magsasatisfy sa atin kasi nauubos. Yung oras nauubos, yung kayamanan nauubos, yung talent, pagod nauubos. Kaya that's why habol tayo ng habol, pagod tayo ng pagod, kayod tayo ng kayod. Hinahabol natin yung laging nauubos. Wino-worship natin yung laging nauubos. Ba't hindi natin hanapin yung hindi nauubos? Kasi sabi ni Jesus said to her, everyone who drinks of this water will be thirsty again. Mauuhaw ulit. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. Hindi na ulit mauuhaw. So, sabi ng babae, di may marami kang supply. O painom ako nun kasi kailangan ko. And then sabi ni Jesus, the water that I will give him will become in him a spring of water, welling up to eternal life. Sa kakahabol natin ng nauubos, yung mga bagay na nauubos, hindi natin ma-appreciate ngayon itong bagay na to. Yung ino-offer ni Jesus na eternal life. Hindi natin magets, ayaw mong pakinggan, ayaw mong makinig. Kasi, di ko naman makukuha ngayon yan eh. Doon muna ako sa lagi kong makukuha agad. No? Next. Sabi dito ni Jesus, ngayon, you worship what you do not know. Pinag-ubusan mo ng oras, talent at pagod at treasure. Hindi mo alam yung wino-worship mo. Hindi mo alam na yung wino-worship mo will lead you to death. Will lead you sa kamatayan.
We worship what we know, for salvation is from the Jews, sa lahi ni Jesus, but the hour is coming and is now here. Ngayon, nandito na. Sabi ni Jesus, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeking such people to worship Him. Si Father naghahanap ng mga taong mag-worship sa Kanya. Kasi yung wino-worship natin, yung inahabol natin, will lead us to death. And ang nais ng Diyos, sa yung i-worship mo, hindi dahil para sa Kanya, kundi dahil para sa ating lahat. Kasi naghahabol tayo na alam nating mawawala balang araw. Kung ikaw concern ka dun sa mga kaibigan mo, alam mo yung jowa niya is loko-loko, di ba? Ayaw mo. Sa akin ka sumunod, huwag kang sumunod dun. And ganun yung nais ng Diyos sa ating lahat. Na i-worship natin yung hindi nauubos or nawawala. So, question, kapag ba may ginawa tayo, ginagawa ba natin ito dahil kay Lord? Isipin nyo kung ano yung ginagawa nyo araw-araw. Ginagawa nyo ba yun para dahil kay Lord? Kasi kung iisipin nyo, ang dami kong nasayang oras and lahat ng yon is naging walang kwenta. Ang dami, kung iisipin mo natin yung buhay natin, ang dami nating nasayang. And for sure, uulit pa yan hanggang sa tumanda tayo. No? Question lang yon. Kaya, kung na kay Lord ang lahat, bakit hindi siya maging source ng katuwiran at kasiyahan natin? Bakit natin hinahabol sa pera? Bakit natin hinahabol sa papuri ng mga tao? Sa social media? Kung alam natin na kay Lord ang lahat. Kung na kay Lord ang lahat, bakit hindi siya yung tinatakbuhan natin at sinasandaran? Bakit kapag may nangyari sa iyong masama, hindi si Lord agad yung kinakausap mo? Bakit pupunta ka agad sa Facebook, magpo-post ka? Or mag-run ka dun sa kaibigan mo, partner mo? Kung na kay Lord ang lahat, bakit hindi sa Kanya natin binubuhos ang lahat ng oras, kayamanan at pagod natin? And lastly, sa madaling salita, bakit hindi siya ang focus natin sa bawat galaw natin? Kasi nasa Kanya ang lahat eh. No? Mga questions ko lang yan na mag-trigger na mga nung self-reflection natin sa buhay. Kasi alam natin, lahat tayo palyado doon. And dapat lagi nating makita yan. Para lalo nating makita na dapat lalo nating lapitan ng Panginoon. And sumunod na verse, sabi ni Jesus, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Nung dati nabasa ko, hindi ko na-gets yan. Pero sabi ng babae, the woman said to Him, I know that Messiah is coming, which is Christ in Greek. When He comes, He will tell us all things. And Jesus said to her, I who speak to you am He. Ano daw? Pero yun yung English. I who speak to you am He. Basta ESV yan. Niloko ko ni ESV. Siya yun. Hindi natin mag-get yan. So, ano ba yung ibig sabihin nito? So, ang ibig sabihin nito, let's take up our cross kasi mahirap layuan yung gusto ng puso mo. Mahirap yan. Kaya cross ang bubuhatin mo. Mahirap buhatin ng cross. And at the same time, mahirap pigilan yung puso mo. It's not easy, man. Diba? Not easy. So, to take up your cross and then follow Christ. Kung manghihingi man kayo ng payo sa amin, ito lang yung masasabi namin. Wala nang iba. Kasi sinabi na namin sa inyo yung gospel, kung paano tayo minahal ng Diyos. And
gusto nyo pa tulungan namin kayo kung paano mag-respond. Which is dapat automatically, when you receive the gospel o pagmamahal ng Diyos, nagre-respond na tayo na, Lord, maraming salamat. Susundan kita. Sabi sa John 14:16, bakit siya yung ipa-follow natin? Because sabi niya, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Wala nang iba. Wala nang ibang magbibigay sa atin ng kaligayahan, kundi ang Diyos Ama lamang. Kasi nasa Kanya ang lahat. Pwede natin sabihin kay Jesus, bakit gusto ko makasama si Father? Kasi nasa Kanya nang galing lahat ng kung saan tayo masaya. Saan ka masaya? Masaya ka sa binibigay ng magulang mo? Masaya ka sa binibigay ng mga kaklase mo, mga kasiyahan, tuwa, katuwaan? Lahat ng yung prinobide ng Panginoon sa ating lahat. And gusto natin pumunta doon. And dapat gustuhin natin pumunta doon. And siya lamang ang tanging daan at katotohanan at buhay. The life. Sa Kanya nanggagaling ang buhay. Kung hindi siya inahabol mo, anong hahabulin mo ngayon? Kung may iba man tayong inahabol bukod kay Jesus, which is life, death na yon. Inahabol mo yung pera, it will lead you to death. Inahabol mo yung mga bagay na hindi si Jesus, it will lead you to death. No? And sabi dito ni Jesus sa Matthew 11, bakit siya yung follow natin? Kasi sabi niya, come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Nakakapagod sa mundong ito. Sa totoo lang. Pero thank you, Lord, dahil nagbigay ka ng daan. And I hope and I pray na sundan namin yun. Nasundan namin. No? And with God, we can have both na maging matuwid at masaya. Sa Diyos lang natin makukuha na maging matuwid at masaya. Kasi sabi dito, He is the way and the life na magdadala sa atin kay Father para maging masaya tayo forever. Kasi nasa Diyos lang lahat ng kasiyahan. Hindi sa mundong ito. And He is the truth na magtutuwid at tutulong sa atin habang nandito tayo sa mundo. Siya lamang makakatulong sa atin. Katotohanan lamang makakatulong sa atin. Magbibigay sa atin ng kalayaan. No? And given na tinutulungan tayo at pinapasaya ni Lord, pero ang problema, hindi natin maramdaman kung ba tayo matuwid or masaya. Yes, kay Lord natin makukuha yung pagiging matuwid at masaya. Pero, Lord, bakit hindi ko ramdam? Lord, ang tagal ko nang umaattend dito. Pero parang nagiging malungkot pa rin ako, nagiging makasalanan pa rin ako, pumapalya pa rin ako. And that's why we need worship. Kasi kailangan natin mag-respond sa ginawa ng Panginoon sa ating lahat. Kailangan natin magpapuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Kasi in that way, nagiging cycle yung pag-alala natin sa ginawa ng Diyos sa atin. Laging bumabalik sa isipan natin kung paano tayo minahal. Kung paano tayo tinanggap. Bumabalik lagi sa isipan natin kung ano yung dapat natin gawin. Bumabalik lagi sa isipan natin kung ano ba yung tama. That's why we need to worship. Ano bang ibig kong sabihin sa worship? Worship in spirit and truth, when we worship God in everything that we do. That's the moment na tayo ay natatransform and satisfied. Hindi ito ibig sabihin na yun, tumataas ka ng kamay, papalakpak kakanta. Ang worship is something na ginagawa mo araw-araw. Ginagawa mo ba yon dahil kay Lord? Or ginagawa mo yon dahil sa mga pansarili nating kagustuhan? Kasi once na ginagawa natin yung mga bagay dahil kay Lord, doon tayo nababago at nagiging satisfied. Mamaya, magigets pa natin to. So,
Note lang, worship is hindi lang sa kantahan, kundi pati rin sa kung paano tayo mabuhay dito sa mundo. Ang worship hindi lang dito sa church, kundi araw-araw. Kasi araw-araw tayo dapat magpasalamat sa ating Panginoon. At araw-araw dapat natin maalala na tayo ay niligtas niya. No? So, ito yung pag-uusapan natin. Be transformed and satisfied. Para maging matuwid, masaya tayo, we need to worship in truth and worship in spirit. Ano ang truth? So, sa truth, ano yung truth para makapag-worship tayo ng tama? Or makagawa ng tama? Or mabuhay sa mundo ng tama? And also, worship in spirit. Ano ba yung spirit? Ano ang spirit para makapag-worship tayo? Or makasunod sa Panginoon? So, pasensya na kung masyadong bago sa pandinig. Pero this is something na pabago ng perspective natin. Hindi ito tinuturo sa labas, kaya mukhang bago pakinggan. Okay? So, bear with me. So, let's go to the truth. Truth is confidence in Christ. Kapag narinig natin yung truth, nagiging confident dapat tayo doon. Kasi, etong truth na to is para maging confident tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Madalas, lagi tayong nahihiya, lagi tayong takot. May kinakatakutan tayo. Katulad nung dati, bibili ako ng motor, sabi ng nanay ko, huwag kang bumili ng motor, ang dami nasasagasaan dyan ng truck. Diba? Hindi ka confident. Kasi, wala kang tiwala, walang tiwala yung magulang mo sa'yo, ikaw, alam mo sa sarili mo na meron ka ng lisensya, na nakakapag-drive ka, kaya mong umiwas doon. Kaya mong hindi sumingit doon sa truck para hindi ka madamay, di ba? Sa gasa. So, we are using this truth para sa pag-renew ng ating mind or pagbabago ng ating sarili. So, isa lang naman yung truth na kailangan natin, actually. Ang kailangan nyo lang laging marinig sa buhay nyo is that His grace is sufficient. Yung grasya niya, sapat na para sa ating lahat. Para matransform tayo at masatisfy. Anong ibig sabihin natin doon? Sige. Tinagalag ko. Ang grasya niya ay sapat na. Kasi dati hindi ko alam ibig sabihin ng sufficient. So, baka may iba sa inyo, hindi alam. So, sabi sa 2 Corinthians 12:9-10, but He said to me, my grace is sufficient for you. Itong time na to, naghihirap si Paul. Meron siyang sakit. Meron siyang dinadamdam. Meron siyang dinadama. Tapos sabi niya, Lord, tanggalin mo. Ang sakit eh. Pero sabi ni Lord sa kanya, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weakness. Imagine si Paul, pinagmamalaki niya na mahina siya. And some of us, tinatago yung kahinaan natin. Nagpipiling malakas tayo sa ibang tao kasi ayaw nating mapahiya. Pero imagine si Paul, gusto niyang ipagmalaki na mahina siya. Kasi gusto niyang ipagmalaki at the same time na ang grasya ng Diyos ay mas malawak kaysa sa kanya. Diba? Kunyari, hindi ikaw yung kumukuha ng spotlight, sasabihin mo, mahina ako eh. Tapos sasabihin ng tao sa'yo, bakit mo inaming mahina ka? Kasi si Lord yung malakas sa buhay ko. Kasi, itong mga moments na ganito, dito yung mga moments na itinataas natin ng Diyos sa ibang tao. Kapag nagpapanggap tayo sa ibang tao, ang ginagawa natin, pinagmamalaki natin yung sarili natin sa iba. Pero si Paul hindi. So that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weakness, insults, hardship, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Sabi niya, kontento na siya sa lahat ng panglalait, sa lahat ng kahinaan, sa lahat ng mga dilubyo, or lahat ng mga pang-aakusan ng mga tao. Sa lahat ng kahirapan or sa sakit na nararanasan niya at that very moment. Kasi kung kailan siya mahina, doon siya malakas dahil sa Panginoon. Kaya payo ko sa inyo, huwag kayong magpanggap. Aminin nyo kung sino kayo. At ipagmalaki nyo ang Diyos nyo na lagi nyong kasama. No?
And ano yung grace na yun? This is the grace of God. Ito yung lagi niyong tatandaan na sapat na para sa ating lahat, mga Kristiyano or follower ni Jesus. When Jesus came, lived and bled and died, and on the third day, He rose again. Yan lang yung gospel natin. Yan lang yung pinakahawakan natin. Yan lang yung mapagmamalaki natin sa ibang tao na alam natin na tayo ay mahal ng Diyos. So, because of His grace, ito yung truth na kailangan natin sa buhay natin, that we are accepted. Bakit ka nahihiya? Bakit mo tinatago yung sarili mo sa ibang tao? Bakit ka nagsisinungaling? Bakit ka nagpapanggap na malakas? Kasi feeling mo, hindi ka tanggap ng mga tao sa paligid mo. Magiging mapagbigay ako sa school para maging ka-close ko sila. Magiging ganito ako, magiging ganyan ako, para marami akong maging kaibigan. Naghahanap tayo ng atensyon. Pero in the first place, when we receive Christ, acceptance ng Diyos yung nare-receive natin. Sabi dito sa Ephesians 3:12, because of Christ and our faith in Him, we can now come boldly and confidently into God's presence. Nung nalaman ko to, wala na akong pakialam kung laitin nilang maitim yung bato ko. Wala na akong pakialam kung tingin nila sa akin mataba ako. Or lagi ako naka-jacket. Or, ano pa ba? Hindi ako naliligo, pero naliligo ako. Kasi in the first place, kontento na ako sa kung ano yung sinasabi ng Diyos sa akin. Natanggap niya na ako. Tanggapin man ako ng ibang tao, hindi. That will be okay. Wag lang si Lord. Wag niya lang akong sipain palayo. And in that way, nagiging confident tayo sa sarili natin. Di na tayo nahihiya. Kapag nagsalita tayo sa harapan, nagre-report, di ka na mahihiya. Kasi ang mahalaga na lang sa'yo is kung ano yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Hindi na yung sinasabi ng teacher mo, ng magulang mo, ng mga kaibigan mo. Hindi ko naman sinasabi na wala kang pakialam. Pero ang sinasabi ko lang, hindi ka na ganun ka-apektado. Kasi ito na yung nag-a-affect sa'yo. That I am accepted na ng Diyos. Hindi niya na ako tinatawag na marumi, makasalanan. Tinatawag niya na akong anak. Okay? Another one. Tatlo to eh. We are accepted and because of His grace, we are forgiven. Sabi dito sa Ephesians 7-8, 1:7-8, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. He has showered His kindness on us along with all wisdom and understanding. Ngayon, alam mo nang forgiven ka. Alam mo tong truth na to, that you are forgiven. Kahit makagawa ka man ng kasalanan or pagkakamali, kahit sabihan ka ng mga tao na ang sama mo, sasabihin mo sa kanila, oo, ganun ako. Madalas. Umaamin ka, hindi ka nagsisinungaling or hindi ka naninisi ng iba. Inaamin mo na, inaako mo na. Kasi, kahit hindi nila ako mapatawad, meron namang Diyos na nagpatawad sa akin. Hindi ibig sabihin nito na gumawa lang kayo ng kasalanan sa ibang tao. Pero ang sinasabi ko lang is, hindi na tayo ganun ka-apektado to the point na kapag pinahiya ka ng ibang tao dahil sa kasalanan mong ginawa, hindi ka na magpapakita. And that's why, kapag may issue dito sa church, hindi ka aalis. Kasi ang lagi mo pinupuntahan dito si Jesus, si Lord. Hindi yung mga tao sa paligid mo. Tinutulungan mo lang din sila. Diba? And dahil you are forgiven, madali lang din mag-forgive. Kapag alam mong forgiven ka, alam mo yung katotohanan na forgiven ka, madali ka rin makakapag-forgive sa ibang tao. Kasi, pwede mong sabihin sa kanila na, or may magsabi sa'yo, bakit mo ako pinatawad agad? Anong magiging sagot mo? Kasi pinatawad ako ng Diyos ko.
O 1 point na naman yun. Kasi na-share mo si Lord in that way. And last is that we are confident because Jesus rose from the dead. Ano ibig sabihin ng confident dito? Ang ibig ko lang sabihin dyan is we are sure na we are accepted and forgiven forever. Nung sinabi ni Jesus, in the third day, mabubuhay ako muli. And siya lang yung nakagawa nun, wala nang ibang tao. Miski yung pangako ng magulang mo, walang-wala yun sa sinabi ni Jesus. Sinabi niya, nababayaran niya, pero hindi niya binayaran. Sakit nun, di ba? Pero si Jesus, nagsabi siya, and nagkatotoo. And that's why, lahat ng sinabi niya, totoo para sa ating lahat. Nung sinabi niyang, we are accepted and forgiven, tatanggapin natin yun wholeheartedly. Ano pa? That we are sure, nung sinabi niya na meron tayong makakakuha tayo ng eternal life, sure tayo na totoo yun kasi nabuhay siya muli. Nung sinabi niya na hindi ka niya iiwan, totoo rin yun kasi nagkatotoo yung sinabi niya mabubuhay siya muli. Yung pagkabuhay niya muli, yun yung assurance natin na lahat ng sinabi niya ay totoo. Na mahal ka niya at pinatawad. And sabi dito sa 1 Corinthians 15:14, if Christ has not been raised, then our preaching is in vain. And your faith is in vain. Imagine, kung hindi talaga totoong nabuhay si Jesus, lahat ng pinag-uusapan natin dito, walang kwenta. Ganon kahalaga yung muling pagkabuhay ni Jesus. No? So yung pagbabago mo, or yung pagsunod mo kay Jesus, or yung pagsunod dito, magiging walang kwenta kung hindi siya nabuhay muli. So, yan. So, yan yung tatlo na dapat nating maalala. When we say, His grace is sufficient. Sapat na. Kung sapat na sa'yo yung grasya ng Diyos, wala ka nang habuling iba. Hindi ka naghahabol sa pera, hindi ka naghahabol ng mga tao, approval ng ibang tao. Hindi mo na hinahabol kung ano yung hinahabol mo ngayon. Kasi sinasabi mo sa sarili mo na ang grasya ng Diyos ay sapat na para sa akin. Diba? Ano nangyayari doon? Nababago na ngayon yung utak mo. Kung paano mag-communicate sa ibang tao. No? So, ito yung kaninang mga tanong natin. Paano maging confident? So, isa-isayin natin yan. Now we know that kung ano yung katotohanan, na yung grasya ng Diyos is sufficient. That we are accepted, forgiven, and confident na dahil sa mga ginawa ni Jesus. So, some of us nagtatanong, Kuya, paano maging confident? And babalik lang tayo dun sa katotohanan na yun. Confident na tayo dahil we are accepted forever na ni Lord. Di man tayo matanggap na magulang o friends ng ibang tao. Or ng ibang tao. Di na tayo ganong nadadala sa ibang tao kasi confident na tayo na accepted na tayo ni Lord. Another one, paano magkaroon ng motivation? That we are loved and forgiven na ni Lord. Mapagod man ako sa kasalanan ko, o may mga tao na mangloko sa akin, o mang-scam, di na ganun kasakit at kabigat. Dahil forever ko na mga kasama ang talagang magmamahal sa akin ng buo. Imagine, mawala man yung pagpagura mo, magbibigay naman si Lord ng buhay na forever sa'yo. Nang walang katumbas. So, motivated ka na to work and to love others. And then, syempre, sisipagin ka na rin. Kung tatamad-tamad ka, sisipagin ka. Dahil lahat pala ng ito ay dapat kong gawin para makilala si Lord ng iba. Minsan, ayaw nating magsipag. Ayaw nating galingan sa pag-aaral, or maging mabait sa mga kaibigan natin. Kasi wala naman tayo mapapala. Pero bilang follower ni Jesus, tinitake advantage natin yon. Titake advantage ko na maghugas ng plato para balang araw kapag nakausap ko yung nanay ko, heart to heart, ma-share ko si Jesus. Kasi yun yung kailangan ng tao sa paligid natin. Kung mahal mo yung magulang mo, kung mahal mo yung mga kaibigan mo, ang goal mo is ma-share si Jesus.
Sisipagin ka nun, for sure. Kasi ayaw mong mapunta sila sa impyerno. Gagalingan mo sa pag-aaral para yung mga kaibigan mong magiging mga susunod sa'yo. Di ba kapag magaling ka, maraming susunod sa'yo eh. Maraming makikikopya. Sasabihin sa'yo, uy, pakopya naman. Tapos sasabihin mo, hindi, sige, tuturuan na lang kita. Mag-i-sked tayo ng oras, tuturuan kita. Tapos pag naturuan mo na, ipag-pray mo muna. Lord, bigyan mo to ng knowledge para madali lang turuan. And then kapag natuto na, hindi na yun mangungopya sa'yo. Naging good influence ka pa, na-i-share mo pa si Jesus. Kasi magtatanong sa'yo yung mga tao, bakit ang bait mo? Bakit hindi ka agad umuuwi? Bakit tinutulungan mo yung mga tamad na mag-aral? Kasi dati akong tamad at tinulungan ng Panginoon. And in that way, nakikita mo yung pagbabago sa buhay mo. Kasi meron kang goal to share Christ, to share the love na kailangan ng lahat ng tao. No? And next is, paano maging disiplinado? Hindi ka makapag-time management, hindi mo ma-manage yung stress mo, hindi ka focus, lagi kang nababaling yung tingin sa ibang bagay. Or wala kang emotional intelligence, na kapag nagagalit ka, bigla ka na lang talagang nasasabog. No? Dahil alam mo nang you are accepted and forgiven na ni Lord, need kong i-push and i-worship si Lord. The way na nakikita ng tao na okay ako sa oras, stress, focus, sa need ng iba, at control sa sarili. Anong ibig kong sabihin dyan? Katulad nung sinabi ko doon sa motivation, na ipupush mo na yung sarili mo na maging disiplinado. Si Lord, papalahanan ka lang niya kung paano yung gagawin mo. Pero ang totoo niyan, ang pagiging disiplinado, manggagaling talaga sa'yo. Si Lord lang magbibigay ng gas. Ang tanong doon, tutugon ka ba? Gagalaw ka ba? I-start mo ba yung engine? Magsiset ka ba ng timer na gantong oras matutulog ka na? And sa gantong oras, gigising ka, magpe-prepare ka, hindi ka magsi-cellphone, papasok ka ng maaga. Diba? Ikaw na yung magpupush sa sarili mo ngayon. Kasi merong Diyos na minahal ka ng buong buo. At sa sobrang pagmamahal na yon, di mo mapigilan na gumawa ngayon ng tama. Kasi gusto mong maipakita yung kabutihan ng Diyos at pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. Sabihin ngayon sa'yo ng mga kaklase mo, uy, yung aga ni JC. Ba't kaya siya biglang nagbago, di ba? Oo. Okay, next. So, worship God in truth, knowing that God's grace ay sapat na. Kung sapat na yung grasya sa iyo ng Panginoon, kontento na tayo. Kontento na tayo dahil na kay Lord lang talaga ang magbibigay ng tunay na ngiti sa ating buhay. Kung alam mo na kay Lord mo lang may kita yung ngiti na yon, magiging kontento ka na. So, truth pa lang yan. So, ngayon naman, punta na tayo doon sa Spirit. Paano tayo ginagabayan ng Spirit? And baka iba sa inyo, ano ba yan? Para masyado ng spiritual dito sa church na ito. Baka may multo na yan. Hindi, yan yun. Yung guidance ng Spirit is para maging panatag ka. Kung doon sa truth, maging confident ka, dito magiging panatag ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. No? So, the Holy Spirit, sino ba si Holy Spirit muna? Si Holy Spirit is the third person of the Triune God. Naniniwala tayo sa Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. And isa doon, sa Triune God, si Holy Spirit. Iikot ko lang. Sabi sa John 16:7, sabi to ni Jesus, but in fact, it is best for you that I go away. Sabi ni Jesus, mabuti na aalis ako dito. Because kung hindi, the advocate won't come. If I do go away, then I will send him to you. Sinabi niya na hindi niya kayang maging hindi niya magagawa yung
magiging lagi mo siyang kasama. For example, lagi mo siyang kasama, no? Ang hirap nun, lagi siya nagte-teleport kasi lagi siyang in flesh, di ba? Parang si Goku. Hindi kaya ni Lord yun. Hindi ko ibig sabihin hindi kaya ni Lord, kundi hindi kaya ng katawan niya at that moment. Kasi kailangan niyang bumalik sa Father para may padala yung Spirit sa atin. And bakit kailangan ipadala yung Spirit sa atin? Sabi niya dito, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. O bumalik tayo dun sa truth kanina. Si Spirit, lagi kanyang ipapaalala kung ano yung truth, kung ano yung totoo. And He will not speak on His own, but will tell you what He has heard. He will tell you about the future. So yung about the future na yan, sa Bible na rin, and lahat ng gagawin ng Panginoon sa atin, which is yung eternal life. So, yan si Holy Spirit. So, ang lagi niyong tatandaan, merong Diyos na laging nandyan sa puso nyo, kasama nyo, hindi kayo iwan at i-comfort ka, gamit ng mga words na narinig mo. O yung katotohanan na narinig mo ngayon, kani-kanina lang. That you are accepted forever. Forever and forgiven forever. Kasi kailangan meron laging magsabi nun sa'yo. Laging may magpaalala nun sa'yo. And yun yung trabaho or role ni Holy Spirit. So ngayon, meron tayong tatlong pag-uusapan kay Holy Spirit. Mabilis lang to. Kasi hindi siya yung, hindi siya yung parang focus sa kwento. Kasi ang focus ng Holy Spirit, itutok yung highlight or yung spotlight kay Jesus. Hindi siya yung lagi mong mamimension sa church na to kasi si Jesus lang dapat yung bida. Siya yung tinataas. No? So, the work of the Holy Spirit, so, ano ang role niya sa ating mga follower ni Jesus? Number 2, the fruit of the Spirit, yung kanina natin, yung naging series natin. Paano natin marireceive yung fruit na to? And the third one, walk by the Spirit, paano sumabay sa trip ni Spirit? Kailangan mo sabayan yung trip niya kasi kung di mo siya sasabayan, against ka sa Kanya. Okay? So, number 1, the work of the Spirit. Sabi ni Jesus dito, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Walang kasinungalingan. Si Satan lang yon. He will not speak on His own, but He will tell you what He has heard. He will tell you about the future. Yan yung kanina. And sabi dito, He will bring me glory by telling you whatever He receives from me. So kung ano yung sinabi ni Jesus kay Spirit, yun lang din yung makukuha mo. And all that belongs to the Father ay na kay Jesus, is mine. This is why I said, the Spirit will tell you whatever He receives from me. Kung nabasa mo yung kwento ni Jesus, kung anong nakuha mo doon, yun lang din makukuha mo kay Spirit. And so much more. No? And then sabi niya pa dito, but I will send you the advocate. Ano yung ibig sabihin ng advocate? Parang counselor, comforter. Hindi yung upuan. Yung magko-comfort sa'yo na, mali yan. Sige, makulit ha. So, siya yung Spirit of Truth. Kaya kung may narinig kang kasinungalingan, may narinig kang nagmura, may narinig kang mali, nang gagalaiti ka, nakikringe ka, or ayaw mo nun. And yun yung sinasabi sa atin ng Spirit of Truth. And He will come to you from the Father and will testify all about me. Ang gusto lang sabihin ni Jesus dito, na si Spirit, lagi kanyang tutulungan na laging tumingin kay Jesus. Kasi tumitingin ka sa pera eh. Tumitingin ka sa jowa mo. Tumitingin ka sa kung ano yung hinahabol mo. Kaya ang nais ng Diyos, tulungan ka ng Spirit na tumingin lang sa Kanya. Fix your eyes onto Jesus. No? Ang work ni Spirit, i-guide tayo palagi pabalik kay Jesus. Kung mapapalayo ka, i-U-turn ka niya pabalik kay Jesus. U-turn mo yan, gaganon. Yung manobela, di ba? Ginanon niya. Papabalikin ka niya sa kung ano yung totoo. Kaya minsan sa atin, kapag may naririnig tayong mali, alam na natin agad. Kasi dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Ipaalala na we are accepted and forgiven forever. Kaya tayo nagpapanggap sa ibang tao. Kaya tayo naghahabol.
ng kung ano-ano. Kasi hindi natin maalala na we are accepted and forgiven forever. Hinahanap mo yung mga bagay na dapat kay Lord mo lang hinahanap. No? Yun yung sasabihin sa'yo. And ito yung next na tayo, tapos na tayo sa work of the Spirit. Yun lang naman. Ang sinasabi ni Spirit, bida si Jesus. Tingin ka lang sa Kanya, U-turn ka lang lagi sa Kanya. And ngayon, yung fruit of the Spirit. Ito yung sinabi ko kanina. Na itong listahan na to, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Hindi yun parang chant eh. Pero, dinikta ko lang, against such things, there is no law. Ikaw yan. Sabihin mo sa katabi mo, di ikaw yan. Kasi, hindi yan fruit ni Edren. Fruit ni Spirit. So, ang tanong dyan is, kung hindi sa atin yan, hindi sa atin, Kanya yan, at di natin magagawa yan, ng legit kung wala siya. Hindi natin magagawa to, yung lahat ng yan, kung wala yung banal na Spirito. Kasi in the first place, hindi natin fruit yan. So ngayon, ang tanong, so we all need the Spirit para magawa ang nais ni Lord sa atin. Even though alam natin ang truth, di ba kanina, in-explain ko na kung ano yung katotohanan. Hindi tayo makakapag-worship kung wala yung Spirit of truth. And that's why we must worship God in spirit and in truth. Kasi si Spirit yung mag-guide sa'yo. Siya yung leader mo. Siya yung leader na nagmamahal, nagko-comfort sa'yo. That's why, sabi ko dito, so paano gagawin? Paano natin may papakita sa tao itong fruit of the Spirit? Kasi, in the first place, ang dapat natin gawin ay, itong verse na to. Sabi ni Jesus, anyone who is thirsty, kanina pinag-usapan natin yung tubig. Kung nauuhaw ka, lumapit ka kay Jesus. Hindi dahil yung physical na tubig, kundi spiritual. Anong ibig sabihin nun? Lagi mong hinahabol yung satisfaction. Ito yung sinasabi ni Jesus, hinahabol mo yung satisfaction, lumapit ka sa Kanya. And anyone who believes in me, or naniwala kay Jesus, may come and drink. Welcome ka na uminom. Welcome kang lumapit kay Jesus. For the scriptures declares, rivers of living water will flow from his heart. And when he said, sabi dito ni John, when he said living water, he was speaking of the Spirit, who will be given to everyone believing in Him. Kung si Holy Spirit may fruit, makuha mo or mamamanifest mo, manifest tuloy. May papakita mo yung fruit na yon kung maniniwala kay Jesus. Kasi kapag naniwala ka kay Jesus, marireceive mo yung banal na Spirito. Sabi niya dito, the Spirit had not yet been given because Jesus had not yet entered into His glory. Kasi hindi pa siya napapako at nabubuhay muli. Pero dahil nangyari yon, lahat ng maniniwala kay Jesus, marireceive yung Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, na-receive mo na si Spirit. Hindi, iniisip ko yung sentence, pre. Sabi mo sa katabi mo, maniwala ka. Ayan, maniwala ka. Maniwala ka. Maniwala ka kay Jesus, you will be saved. And maniwala ka, marireceive mo si Spirit. Ngayon, pag na-receive mo si Spirit, itong love, joy, peace, hanggang self-control, may papakita mo ngayon sa mga tao. Kasi si Spirit nasa iyo na. Si Jesus is in you na. And yung Spirit na yon has this fruit. So, hindi to checklist ng gagawin, kundi checklist ng lahat ng ipapakita sa iyo ng Panginoon. Ipaparana sa iyo ng Panginoon. And kapag naranasan mo yung love, joy, peace, hanggang self-control, may papakita mo ito sa mga taong nasa paligid mo. Imagine, makukuha mo yan. Maniwala ka lang kay Jesus.
Maniwala ka lang kay Jesus at ipapadala niya si Spirit sa'yo. So ngayon, lagi mo nang kasama si Spirit. Si Lord. Huwag si Spirit. Huwag yung Spirit na word. Kasama mo na lagi si Lord. Ngayon, ang nais ni Lord is sabayan mo siya. Kapag sinabayan mo siya, hindi ka maliligaw. Hindi niya na kailangan magpa-U-turn. So, if si Spirit ay nasa iyo, forever na natin kasama si Lord, at yun ay dahil kay Jesus. Sabi niya dito sa Galatians 5:16. 16 ba yan? Parang 26 yan. Ay, hindi, 16. Tama. Galatians 5:16. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Ito yung topic ni Kuya Dave last week. Sabayan mo si Spirit. Ginaguide ka niya eh. Ngayon, kung hindi mo siya sasabayan, di ka niya magaguide, syempre. Diba? And hindi mo susundan yung puso mo. Hindi mo laging susundin yung sigaw ng puso mo. Hindi mo nakakantayin yung ikaw pa rin ang hanap ng pusong ligaw. Diba? Ligaw yun eh. Kung naliligaw ka, i-U-turn ka pabalik ni Holy Spirit, papunta kay Jesus. Diba? And hindi mo susundin yung galaw ng mundo, yung sigaw ng puso mo, at yung sinasabi ng kasinungalingan ni Satan sa'yo. So ngayon, kapag sumasabay ka sa trip ni Spirit, for all who are led by the Spirit of God, ay anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Sabi mo, kapatid. Kapatid. Yan. Kapatid. So, we are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery. Hindi namin kayo ginagawang slave dito. To fall back into fear. But you have received the spirit of adoption as sons. Dati tayong kaaway ng Diyos. Pero dahil kay Jesus, inampon tayo at ginawa niyang anak. Or tinawag na anak. At ngayon, tinatawag na natin siyang daddy. Sa term natin, daddy yan, yung Abba Father. Ganun na tayo ka-close ngayon sa Panginoon. Binigay na ni Jesus yung katotohanan na kailangan natin. Binigay na ni Lord yung Spirit na kailangan natin para mag-guide sa atin. Ngayon, ano yung magiging respond mo? Susunod ka ba? Sasabay ka ba sa Panginoon? O sasabay ka sa daloy ng mundo? Kaya, sabi ko dito, He will guide us, pero di niya tayo mag-guide kung yung kagustuhan ng puso pa rin natin ang sinusunod natin. Kaya mahalaga to. Deny thyself. Gusto mong magbago? Gusto mong i-improve yung sarili mo? Gawin nyo muna to. Kasi mahirap i-follow si Jesus. Mahirap sundin ang gusto ni Holy Spirit hanggat hindi natin dinideny yung sarili natin. Hanggat di natin tinitake yung cross na yung path na to is mahirap. Mahirap para sa katawan natin. Pero take heart dahil Jesus overcome the world. Siya na bahala sa'yo. And it will give you peace and comfort na hindi ka na mag-aalala sa sasabihin ng tao, hindi ka na masyadong maapektuhan sa mga pangungutya ng ibang tao. Dahil alam mo na magaganda yung sinasabi sa iyo ng Diyos. So, worship God in spirit. Dito natin mararamdaman man natin ang bigat ng guilt or hiya, or kung di tayo tanggap ng ibang tao, laging ipapaalala sa atin ni Spirit ang truth. So, balik tayo dun sa truth. Truth that His grace is sufficient, and that grace, tinawag niya tayong accepted and forgiven forever. Okay? Lagi niyong tatandaan yon, yung truth. So, worship God in spirit and in truth means,
Ito ang makakatulong sa atin na maalala na we are accepted, forgiven, and guided ni Lord forever. And by this truth, unti-unti tayong nagbabago. Hindi namin kayo bibigyan ng steps. Bibigay namin sa inyo yung kailangan nyo at sinasabi ng Diyos. So, imbis na hanapin nyo yung personal development, imbis na habulin nyo kung ano yung nawawala sa inyo, habulin nyo si Lord. Paano habulin si Lord? Mag-pray, magbasa, umattend, mag-fellowship sa mga kapwa Kristiyano, and si Lord na yung bahala sa development na kailangan mo. Just always ask and it will be given. Okay? So worship will change our perspective of love and work. Para sa ibang tao, na ang time, treasure, and talent ay para sa nais ni Lord. Hindi para sa nais mo or sa nais ng puso mo na siyang nagtutuwid at nagpapasaya sa atin. Kay Lord lang natin makukuha yung pagiging matuwid at masaya. Ganyan tatandaan yan. Doon lang, sa Kanya lang natin makukuha yung pagbabago. Kahit bigyan namin kayo ng maraming steps kung paano maging matinong tao, paano mawala yung hiya nyo sa harapan, hindi nyo pa rin magagawa hanggat hindi nyo alam kung ano yung ginawa ni Lord para sa inyo, para sa ating lahat. And sabi dito sa 2 Corinthians 5:17-18, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Sabi mo sa katabi mo, bago ka na. Bago ka na. Dahil kay Kristo, bago ka na. The old life is gone and a new life has begun. And all of this is a gift from God. Anong gift from God? Grace. Grasya lang. Kaya His grace is sufficient for us, who brought us back to Himself through Christ, and God has given us this task. Meron tayong task na para maging matuwid na tao, para maging masaya na tao, kailangan natin mag-worship by reconciling people to Him. Na lahat ng tao na sa paligid natin, dapat ma-lead natin papunta kay Kristo. Kasi yun lang yung pinaka mapagmahal na gagawin natin sa mga tao na sa paligid natin. Kung mahal mo yung magulang mo, kaibigan mo, lahat ng tao sa paligid mo, may bala ka na share mo sila ng pag-ibig ni Kristo. Yun na yung motivation natin. Kaya hindi na tayo tatamad-tamad. Kasi gusto natin na mashiran sila. Ayaw natin sila mapunta na impyerno. Dahil mahirap na once na may namatay at hindi nakarinig, masakit yon. Okay? So, and now, ngayon, na unti-unti ka nang nababago ni Lord, napapansin ngayon ito ng mga tao, for sure. Ang goal natin sa pagbabago is mapansin ng mga tao. And dito magsisimula ang ating pagiging leader. Lahat tayo nagiging leader dito, some way, somehow. Kahit tahimik ka lang, may mga taong ginagaya ka. Ginagaya yung style mo sa pag-aaral, na hindi naongopya, hindi umaasa sa kung ano yung wala. Ginagagaya yun ng ibang tao na hindi mo alam. And mapapansin ng tao na may ginagawa si Lord sa buhay mo. And dito magsisimula ang ating pagiging leader because our actions and words will lead them to Christ. Ayos ba? Hindi natin goal dito na magbago. Ang goal natin is makilala ng ibang tao si Jesus sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan through His truth and His Spirit by worshiping God. Sa pag-worship natin in every day of our lives. Pag-gising mo pa lang ng umaga, gawin mo yon dahil kay Lord. Hanggang sa pagtulog mo, gawin mo yon dahil kay Lord. Mag-aaral ka, magbabasa ka ng Bible, magpipray ka dahil kay Lord, dahil minahal ka niya, tinanggap ka niya, at pinatawad ka niya forever. And that is worship. So, lahat ng yan magkakadugsong, pag-worship, pagbabago ng iyong buhay,
pagiging satisfied, and pagiging leader, sabay-sabay yan nangyayari dahil sa tulong ng banal na Espiritu at dahil sa katotohanan ni Jesus. That's all. Let us pray. Heavenly Father, Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito na ipinagkaloob mo sa aming buhay, Panginoon, sa words, Panginoon, na nagrema ngayon sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon. I hope and I pray, Panginoon, na maging ma-encourage sila, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, na mag-respond ng tama, Panginoon, na sundin, Panginoon, ang gabay mo, Panginoon, na laging maalala yung katotohanan, Panginoon, na kami ay tanggap na at pinatawad mo na forever, Panginoon. In that way, Panginoon, hindi na kami mahihiya, Panginoon, hindi na kami matatakot, Panginoon, kasi meron ng Diyos na laging nandyan para sa amin. Na hindi kami iiwan o pababayaan. Kaya, Panginoon, lead us, Panginoon, to worship, Panginoon, in every day of our lives, Panginoon. Lagi mong paalala sa amin, Panginoon, na kami ay mag-aaral, magtatrabaho, Panginoon, makikipag-socialize sa ibang tao, Panginoon, upang makilala kanila, Panginoon. Dahil yung ginawa mo lamang sa krus, Panginoon, ang pinakamagandang bagay, Panginoon, na kaya naming ma-share sa kanila. And encourage us, help us, Panginoon. Guide us with your word and your spirit, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa'yo na po namin tinatasabi na to sa pangalan ni Jesus. Amen.